Paano po ba pipili ng tamang leaders sa darating na halalan? Okay, maganda yung tanong mo, Ann. Alam mo ako, ang pananaw ko, nagsisimula yan kung sino ka. Ito, papaliwanag ko yan. Sino ka ba yung identity mo? Kasi kung sino ka, yung leader na pipiliin mo, dapat magre-represent sa'yo kung sino ka. Nakuha mo? Halimbawa ako ay isang Kristiyano, ako ay isang Pilipino. So ang pipiliin kong leader, yung kayang magdala ng aking pinaniniwalaan, nung pagkakilanlan ko sa sarili ko, sa Senado man, sa Kongreso, pagka-mayor man, kung saan man, kaya niyang i-represent. Kasi sila yung representante natin eh. Kaya ako nga binoboto siya, kasi i-represent niya kung sino ako, yung interest ko, yung pinaniniwalaan ko, at yung pangkabuoan kong identity o yung pagkilanlan sa sarili ko. Kaya mahalaga, makilala mo kung sino ka. Kasi pag hindi mo kilala kung sino ka, kung sino lang sasabihin sa'yo, yun ang iboboto mo. At malamang, hindi ikaw yun. Kaya ang maiboboto mo, hindi rin ikaw at hindi nila i-represent yung pagkatao mo at yung interest mo. Halimbawa, ako, pagkakilala ko sa sarili ko, ang pinaka-core value ko, yung pananampalataya sa pagiging Pilipino. So pag pinagsama mo yun, talagang pinagpapahalagaan ko yung pagiging Kristiyano ko at pagiging Pilipino ko. Pag pinagsama natin, Kristiyanong Pilipino. So sa mga kandidato, sino ang magre-represent sa interest ng isang Kristiyanong Pilipino? So ano bang pinaniniwalaan ng isang Kristiyanong Pilipino? May takot sa Diyos. Basic yan. Nakalagay sa Bible, no? Sa Ecclesiastes, nakalagay doon that the whole duty of man is to fear God and obey His commands. So, yung kandidato na iboboto ko, may takot ba siya sa Diyos? Kasi yun ako eh. Pag wala siyang takot sa Diyos, hindi ko siya dapat iboto kasi hindi niya ako i-represent eh. Pagpunta niya doon, baka mas takot siya sa tao, mas takot siyang mawalan ng trabaho, mas takot siyang mawalan ng pwesto, mas takot siya sa kung anong mga pressure. So, mawawala yung interest ko. Mahalaga yung interest ko dahil boto ko yun. At ganun din sa'yo. Di ba?